sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan nawa ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat sa banal na misa, halina't magsisimula para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa iyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo. Sila'y hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marurunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik,
Ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita ng ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha. Di kaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, itong pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang ibaliban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang naging sagot ni Kristo sa tanong sa kanya ng isa sa mga eskriba hinggil sa utos na pinakamahalaga. Sinabi niyang ito ay ang mahalin ng Diyos ng buo at sa Kanya isinunod ang pagmamahal sa kapwa. Alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ang mabuting balitang ito, ay biglang natuon ang pansin ko sa mga unang salitang binitawan ng Panginoon. Nang sabihin niya, pakinggan mo, Israel. Sa Ingles, hear, O Israel. Which at first I thought was just meant to get the attention of the scribe asking him and the people around him. Until I realized, ito nga pala ay napakahalagang
parte ng pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Hudyo sa isang Diyos na pinakamamahal nila ang makinig sa Kanya. After all, true listening is loving. Ang tunay na pakikinig ay pagpapakita ng pag-ibig. At syempre, si Kristo ang pinakaunang halimbawa natin diyan. Siyang nakinig sa Diyos at sa Kanyang kapwa palagian. He always listened to God. Kasi mahal niya ang Diyos eh. Kaya nga kahit napaka-busy niya, naglalaan pa rin siya ng panahon para makinig sa Diyos. Isa pang patunay ay wala siyang ginawa nang hindi nalalaman at hindi kagustuhan ng Diyos. Patunay yan ng lagi niyang pakikinig sa Ama na minamahal niya. Gayon din naman, nakinig siyang lagi sa tao. Patunay nito ay walang sino man ang nailang na magtanong kay Kristo. Makasalanan man o yung mga nag-feeling na banal. Kahit nga po yung mga ordinaryong tao lang, kahit yung mga mahihirap, kahit yung mga may sakit, at yung mga iniisip na pinakamakasalanan sa lipunan, hindi nahiyang mangusap sa Kanya sapagkat ramdam nila ang sinseridad niya. In fact, kahit hindi sila magsalita, alam ni rin ni Kristo ang pangangailangan nila. Hindi dahil lamang sa Diyos siya, kundi dahil nakikiramdam talaga siya sa kanila. Yung pakikiramdam na pakikinig, hindi lamang sa mga sinasabi ng salita ng mga tao, kundi pati na yung sinasabi ng mga kilos o kalagayan nito. Yung bang kahit hindi sinasabi, napapakinggan na niyang talaga dahil sa pagmamahal niya sa tao, pinakikiramdaman niya talaga ito. O di ba ilang beses yung hindi lang siya nagpagaling ng tao, pinatawad din niya ang mga kasalanan nito. Ilang beses din yung sa halip na magpagaling lang siya sa pamamagitan ng salita, hinawakan pa niya yung tao. Kahit na hindi ito hinihiling ng mga tao, ipinigay niya. Kasi alam niyang kailangan nila dahil nararamdaman niya ito dahil nga sa pagmamahal niya sa mga tao. Huwag natin kalimutan yung instance na nagpa-imbita siya kay Zacchaeus. And all this resulted to greater healings. Lahat ng ito ay nagresulta sa pagpapagaling hindi lamang sa katawan ng tao, kundi pati na sa kanilang mga kaluluwa. Sapagkat ang pinairal ni Kristo sa mga pagkakataong ito ay hindi lamang yung kanyang kapangyarihan, kundi yung kapangyarihan ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal na nakikinig talaga sa pangangailangan ng kanyang mga minamahal. Because listening is loving. Naranasan niyo na po ba yung habang kausap niyo yung isang tao, in-off muna niya yung phone niya, nilayo muna sa kanya at kinausap kayo? O kaya habang may binabasang libro ay sinarado muna ito, binaba muna, at then kinausap kayo? O kaya habang kumakain ay binaba muna niya yung kubyertos niya, and then tumingin sa inyo mga mata habang may sinasabi kayo? Diba? Ang sarap ng pakiramdam, nakagagaan ng kalooban, lalong-lalo na kung meron tayong pinagdaraanan na gusto nating may mapagkwentuhan. O naranasan niyo na po ba yung pagkakita niyo sa kakilala niyo ay bigla niyang nabanggit ang isang bagay na hindi niyo man matandaan na sabi niyo sa kanya kasi hindi niyo man din akalain na matatandaan niya. Halimbawa, yung pangbanggit niya tungkol sa inyong ina, yung kanyang pangumusta, kamusta na ang nanay mo? O kaya yung nabanggit niya yung tungkol sa internet ninyo. Kasi nabiro niya bigla, buti pa siya, mabilis ang internet nila. O kaya yung pagkakaroon mo ng aso, kasi nasabi niya bigla, oh, sikat, meron niyang aso, na hindi mo akalain na maaalala niya dahil isang linggo na, isang buwan na, mula nung huli kayong magkita. Yung detalye ngayon na hindi mo naman pinakapaksa nung kinausap mo siya, naalala niya. Anong pakiramdam? Diba? Again, nakagagaan ng kalooban. Kasi parang nararamdaman mong mahalaga ka dahil pinakinggan ka talaga niya. Sabi nga po ni Rick Warren sa kanyang librong Purpose-Driven Life, the best expression of love is time. Ang pinakamagandang pagpaparamdam o pagpapakita raw ng pagmamahal ay paglalaan ng panahon o time.
Alam natin, listening requires time, quality time. Because listening means not just being quiet, it means being fully present. Yung present ka, hindi lamang sa kasalukuyan habang nag-uusap kayo ng tao with an undivided attention. Present ka rin sa mga sinasabi niya tungkol sa kanyang nakaraan at present ka rin tungkol sa mga sinasabi niya ng mga fears niya sa kinabukasan. Yun ang tunay na pakikinig na pagpapakita ng pag-ibig. Nakalulungkot nga po na sa panahon natin ngayon na halos lahat sa atin may telepono na or meron ng other means of communication. Bata man o matanda, mahirap man o mayaman, nakakulong man o malaya. Lahat meron halos ng means of communication. Pero sa ngayon, mas marami ang kaso ng depression na fuel ng pakiramdam ng pagiging unimportant and alone. Bakit nga? Sa kabila ng meron namang paraan para makakausap ng tao, wala namang time o oras ang tao para makipag-usap sa kanyang kapwa-tao. Magkaroon man ng time, nako, magsasalita at magsasalita lang. O makinig man, sandali lang, sapagkat ang tunay na pakay ay makatapos na agad ng usapan and not to truly empathize or understand. Brothers and sisters, sa totoo lang, mahirap sagutin kung papaano ba talaga mahalin ng Diyos ng buo, pati na ang kapwa natin. Pero siguro, kaya inilagay ni Kristo sa bandang unahan ng utos na ito, yung Hear, O Israel, makinig, O Israel, ay para sabihin sa atin na wag muna nating gawing komplikado ang pagsunod sa utos na ito. Doon muna tayo sa basic. At yung basic ng pag-ibig ay pakikinig. Ito muna ang gawin natin. Na aminin natin na pakiramdam natin ay madali lang. Kaya siguro natin hindi pinag-aaralan. Kung madali lang, bakit marami pa rin sa atin ang hindi magkaintindihan? Marami pa rin ang nagpapatiwakal. Marami pa rin ang hindi talaga nakararamdam ng pagmamahal. Nakikinig ba talaga tayo? Nagmamahal ba talaga tayo? Baunin po sana natin ang tanong na ito hanggang sa ating mga pagdarasal. And please, maging honest at makinig talaga tayo sa kung ano ang isasagot ni Kristo sa atin sa tanong na ito. Especially as regards our relationship with Him and with our family. Nakikinig ba talaga tayo? Nagmamahal ba talaga tayo? Sagutin po natin hanggang maaga ang mga tanong na ito para maiwasang sa huli tayo magtanong ng tanong na sa dinami-dami ng ginawa kong paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal ay kulang pa rin pala. Bakit nga ba kulang? Kasi ang sagot siyan ay hindi talaga tayo nakinig sa Diyos at sa ating kapwa, sa ating pamilya. Huwag naman sana nating itanong yan sa huli. Ngayon pa lang, maitanong at masagot na natin upang magawa na natin ng paraan kung ano ang dapat nating gawin. Amen. Ilagay natin ang kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ako. ang samo ko.
Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di rin kinang Diyos sapagkat ang anak niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kong makinig sa iyo at sumunod sa kalooban mo. Pasensya na kung sa maraming mga pagkakataon, nagdarasal ako sa iyo, pero parang dinidiktahan kita sa kung ano ang gusto ko. Mula ngayon, Panginoon, mas makikinig na po ako at gagawin ko kung anong pinagagawa mo. Panginoon, tulungan mo pong makinig din sa iyo ang mga taong pinagdarasal naming magbago. Sana makita niya na kung makikinig lamang po siya sa inyo at sa amin, mapapanatag kami dahil mapapaputi ang buhay niya. Yun lamang naman ang inananais namin para sa kanya. Mayroong magandang mangyayari kung nakikinig lang tayo sa Diyos na tunay na nakakaalam ng makabubuti para sa ating lahat. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang tunay na pag-ibig, nakikinig. Kung lalapit kay Jesus, maraming mga problemang maiwasan, mga di pagkakaunawaan ang masusolusyonan kung may makikinig lang. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya naging malaya. Sa palad mo inihandog ang buhay, sa palad mo habilin ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwating ng pasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit
Nang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mayroong pagmamahal, ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkuling magpahayag ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukas. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibahagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pag-asalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagligtas sa aming makamtan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y natiling busila. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya hinawa. Mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para ma-maintain po natin ang simbahan, makapag-ipon tayo ng pampa-improve ng ating patio. Katulad po ngayong umulan, marami na namang lumubog na parts sa ating patio. Ipapaayos po natin ito. Sana makamahal na araw. Salamat din dahil sa mga tulong ninyo, nakatutulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig